So, minsan, syempre, hindi mo maiiwasan yung conflict sa iilang mga kaklase mo. Paano mo ito naiha-handle? Um, ano lang, kailangan lang kasi hindi lang sila yung mag-a-adjust sa'yo. Hindi porket blind ka, hindi porket blind ng isang tao, ay ang mag-a-adjust lang sa kanya. Ang mag-a-adjust lang ay mga tao sa paligid niya. Kailangan, ako rin mismo bilang isang blind, kailangan mag-adjust din ako sa mga kaklase ko. And kung magkakaroon man ng conflict sa ilan sa kanila, ayusin agad. Wag yung magmataas ka or sabihin, dapat ako yung lapitan kasi ako naman yung blind. Ganyan. So, dapat alam mo rin kung umamin ka kung mali ka, mag-sorry ka kung mali ka, o kung ang pagsasorry mo ang paraan para maging okay ang lahat, yun yung gawin. So, Ate Lench, after natin mapag-usapan yung mga experiences mo sa VE1, tapos yung mga bonding times yun ng mga classmates mo, pag-uusapan naman natin ngayon yung mga professors mo. Or yung mga may balak na maging, mga dadating na professors mo, di ba, sa future. Yeah. So, Ate Lench, as a student, ano na yung pinaka-best way na na-approach ka ng isang professor? Siguro nung first sem, professor ko sa math, professor natin, yung una nating professor sa math nung first sem, si Sir Ferrer, na ngayon ay Vice President na. So, talagang, first time niya kasi noon na mag-handle ng blind. And, so, parang iniisip ko na, kakausapin ko si Sir para malaman niya kung ano yung gagawin niya or para maging okay din yung pagstay ko sa klase niya. Then, bala ko palang gawin yun, nilapitan na niya ako at sinabi niya sa akin na, Miss Perilia, paano yung magiging setup natin, paano pag mag-exam ka. And then, sabi ko, Sir, kung ano po sa tingin nyo, yung, kung ano po yung bagay na comfortable kayo, yung setup na, sabi niya, ikaw, okay lang ba sa'yo na mag-exam ka, after mag-exam ng classmates mo, pumunta ka sa akin sa faculty. So, na-appreciate ko yun kasi alam natin na first time niya noon na mag-handle ng blind. So, talagang medyo ako din kinabahan dahil sabi ko, ano kayo mangyayari? And, syempre, bago pa lang din ako sa PNU nun. So, sabi ko, na-appreciate ko kasi, talagang naging okay yung pagtrato o yung approach niya sa akin. So, nakakatuwa lang kasi kahit first timer niya mag-handle ng blind, alam niya kung anong gagawin niya. May malasakit kahit pa paano. So, Ate Lench, ano yung mga teaching strategies ni Sir Ferrer na nakatulong sa'yo? Yung pagbibigay niya ng advance na handout sa atin, di ba meron nun? So, napakalaki ng tulong nun sa akin kasi especially math yung subject ni Sir. Natutulungan ako noon na makapag-advance ng pag-aaral tungkol sa lessons ko. Sa lessons natin na kasi syempre math medyo mahirap, di ba? Actually, mahirap. So, alam niyo yun. So, yung handouts, importante. And yung when it comes naman sa board works, pinapasagutan niya sa akin yung problem, tinatanong niya yung sagot ko orally, yung mga ganong instances. At least, nakakapag-participate ako doon sa klase niya. So, okay sa akin yung mga ganong teaching styles niya, teaching strategies niya. And yun nga, kapag may exams,
So, talagang mahirap mag-handle ng isang class, especially pag may blind student, no? Tapos, ikaw pa Ate Lench, gaya mo, kasama ka ng mga regular students. So, para sa'yo, sa paanong paraan, o kaya anong mga teaching strategies yung magandang gawin o sundin ng ating mga professors para naman magkaroon ng magandang ugnayan sa pagitan mo at ng mga professors? Okay, so kung meron naman, kasi po meron na rin kami ngayon mga devices na ginagamit, yung laptop namin, may software, ganyan. So, kung may available din naman yun, katulad sa akin, pwede naman yun. Pwedeng kapag sa exam, yung tanong ay naka-USB and then ipasa sa, or ibigay sa akin ng prof ko, sagutan ko, then ipapasa ko ulit sa kanya, isa yun sa mga options kapag ka available or meron yung isang estudyanteng blind ng mga devices na katulad noon. Kapag ka naman wala, hindi available or wala silang mga ganong devices, pwedeng oral exam, pwede rin namang after ng, kung kasi may mga prof na ayaw na sinasabay tayong sinasabay akong mag-exam. So, kung talagang ayaw nila, yun, after class, bantayan ka niya mag-exam habang binabasaan ka ng classmate mo or kung sino man na pwedeng or allowed magbasa sa'yo. Yun, yung sa exams. And then, kapag ka naman sa discussion sa klase, pwede naman, yung tanong, pwede namang sabihin directly sa akin kung papaano ko, kung ano yung mga setup na gagawin. And, i-involve din ako doon sa discussion kung meron akong pwedeng sagutin na tanong at gusto kong sumagot, pwede naman nila akong i-involve doon sa, kasi na-experience ko naman yun na mag-join sa klase at mag-participate kasi yun nga, mata lang naman yung wala. And handouts, ibigay in advance, katulad nung nasabi ko kanina, kasi napakalaking tulong noon sa pag-aaral ng isang blind na estudyante. At least, kung maiibigay ang handouts in advance at talagang mag-aaral ng blind student, talagang magiging prepared siya kapag nasa klase na siya. So, iyon, ilan sa So, as a regular student naman natin, Lench, syempre, gusto rin naman namin matulungan ka, especially sa loob ng classroom, no? Sa mga ginagawa nating activities. So, di ba kagaya ng sinabi mo, minsan may mga exams na nangangailangan